Isang maliit, buhay na bayan na pinangalanang Maplewood kung saan magkakakilala ang lahat. Nakatira ang tatlong magkakaibigan, sina Christine, Alex at Aiza. Lahat sila ay nagbahagi ng isang bono na tila hindi masisira. Magkasama silang pumasok sa paaralan, nagbahagi ng mga sekreto at gumawa ng hindi mabilang na mga alaala. Pero habang tumatanda sila, nagsimulang magbago ang kanilang pagkakaibigan. Si Christine ay isang maliwanag at ambisyosang babae. Mahilig siya sa kanyang sining at pinangarap niyang maging isang sikat na pintor. Si Alex, sa kabilang banda, ay palaging kalmado at maalalahanin. Mahilig siya sa photography at madalas na sinusundan si Christine para kunan ang mga sandali ng pagkamalikhain nito. Si Aiza ang bubbly spirit ng trio. Nag-aaral siya ng marketing at palaging puno ng lakas at ideya. Isang gabi ng tag-araw, nagpasya silang tatlo na maglakbay sa isang kalapit na lawa. Palubog na ang araw. Pinipintura ang kalangitan na may kulay rosas at orange. Nagtawanan sila, lumangoy at nagkwentuhan sa tabi ng tubig. Habang ipinipinta ni Christine ang magandang tanawin, matamang pinagmamasdan siya ni Alex sa pamamagitan ng lens ng kanyang camera na kinukunan ang kanyang diwa. Si Aiza, na humihigop ng kanyang soda, ay napansin kung paano kumikinang ang mga mata ni Alex sa tuwing tumitingin kay Christine. Lumipas ang mga linggo, mas naging malapit si Alex kay Christine. Hinangaan niya ang talento at hilig nito. Nagsimula siyang tulungan siya sa kanyang sining, sa paghahanap ng mga paraan para i-promote ang kanyang trabaho online. Isang araw habang sila ay nag-iisa sa studio ni Christine, sa wakas ay pinagtapat ni Alex ang kanyang nararamdaman. "Christine, matagal na kitang gusto. You inspire me." Anya, medyo nanginginig ang boses. Namula ang pisngi ni Christine. "Hindi ko alam na ganoon ang nararamdaman mo, Alex. Napakabuti mong kaibigan." Hindi sigurado kung paano sasagot. Ngumiti siya ngunit hindi sumagot ng oo. Minahal niya si Alex bilang kaibigan ngunit sa gitna ng umiikot na pag-iisip tungkol sa kanilang pagkakaibigan, hindi na niya ito nakikita. Samantala, hindi napapansin ni Aiza ang kanilang namumuong damdamin. Ang mga araw ay naging linggo at ang tensyon sa pagitan nina Alex at Christine ay lumaki. Patuloy na sinuportahan ni Alex ang trabaho ni Christine, ngunit nag-iingat din siya kung paano kumilos. Madalas niyang natatagpuan ang kanyang sarili na nangangarap tungkol sa isang hinaharap sa kanya, habang si Christine ay nanatiling natupok sa kanyang sining. Si Aiza, nang maramdamang may mali ay lumapit kay Alex isang gabi. "Mukhang iba ka. Okay lang ba sa inyo ni Christine?" Tanong niya. Nag-alinlangan si Alex. "I think I might have feelings for Christine, pero ayoko masira ang pagkakaibigan natin." Huminto si Aiza, nag-iisip ng mabuti. Dapat mong sabihin sa kanya, ang buhay ay masyadong maikli para pigilan. Dahil sa lakas ng loob ng salita ni Aiza, binalak ni Alex ang ipagtapat muli ang kanyang nararamdaman. Pero nang malapit na siya, may nangyaring hindi inaasahan. Sa isang palabas sa sining kung saan ipinakita ni Christine ang kanyang mga pintura, isang kaakit-akit na lalaki na nagngangalang Gory ang pumasok sa eksena. Confident siya, nakakatawa at parang nadala agad kay Christine. Nagsimulang magpakita ng interes si Gory kay Christine. Pinuri niya ang kanyang sining at hinihikayat siyang mag-explore pa sa labas ng Maplewood. Si Christine, na na-flutter sa atensyon ni Gory at sa excitement na dala niya, ay nagsimulang makita siya. Pinagmamasdan ito ni Alex na may halong selos at kawalan ng pag-asa. Napansin ni Aiza ang discomfort ni Alex. "What's wrong? You need to tell Christine what you feel." Udyok niyang muli. Napabuntong hininga si Alex. "Pero parang masaya siya kay Gory. Ayokong pumagitna sa kanila." Habang si Christine ay gumugol ng mas maraming oras kasama si Gory, nakaramdam si Alex ng labis na pagkabalisa. Hindi siya makapag-concentrate sa kanyang photography o ma-enjoy man lang ang mga sandaling pinagsaluhan nila. Isang gabi,
Nagtag si Christine kina Alex at Aiza. Inaanyayahan silang magpiknik sa tabi ng lawa. Sa lugar ding iyon kung saan nadama nilang lahat na walang pakialam. Sa picnic, dumating si Christine kasama si Gory. Napansin agad ni Aiza ang parang pag-usad ni Gory palapit kay Christine na ikinatawa nito. Samantala, tahimik na nakaupo si Alex. Nakakunot ang kanyang panga habang pilit na ngumiti. Mabigat ang pakiramdam ng picnic sa mga salitang hindi nasabi para kay Alex. Si Aiza na gustong gumaan ng sandali ay nagmungkahi na maglaro sila ng isang laro. Ngunit, imbes na umingay sa saya ang hangin, ay makapal sa tensyon. Natigilan si Alex sa wakas. Christine, pwede ba tayo mag-usap ng pribado saglit? Hinilan niya ito sa tabi na tumitibok ang puso. Tingnan mo, Christine. May kailangan akong sabihin sa'yo. Simula niya. Nagpupumilit na mahanap ang tamang mga salita. Gusto kita. Matagal na kitang gusto at hindi ko na kaya magpanggap. Alam kong kasama mo si Gary pero... Natigilan si Christine. Alex, I didn't know. Hinihikayat sila ni Aiza na magsalita ng lantaran. Habang ibinabahagi nila ang kanilang mga saloobin, naging malinaw na ang ugnayan sa pagitan nila ay mas malakas kesa sa anumang romantikong damdamin. Napagtanto nila na ang dating tuwirang pagkakaibigan ay naging komplikado. Sa huli, nakapili si Christine. Pahalagahan ko ang aming pagkakaibigan at ayaw ko magmadali sa isang bagay hanggat hindi ko nalalaman ang aking puso. Sabi niya, mula kay Alex hanggang kay Gary. Ang dalawang binata ay tumango. Nauunawaan ang kanyang pangangailangan para sa kalinawan. Mula sa araw na iyon, nagbago ang takbo ng kanilang relasyon. Ang kompetisyon ay nawala na nagpapahintulot sa kanila na muling itayo ang kanilang pagkakaibigan sa mga bagong termino. Sa paglipas ng panahon, natagpuan nina Alex at Christine ang mas malalim na pag-unawa sa isa't isa at pareho nilang iginagalang si Aiza sa kanyang tungkulin sa paggabay sa kanila sa kanilang mga damdamin. Habang papalapit ang tag-araw, muling umusbong ang kanilang pagkakaibigan, puno ng tawanan at suporta. Nagpatuloy si Christine sa pagpinta ng may panibagong inspirasyon at nakuhana ni Alex ang mahalagang sandali sa pamamagitan ng kanyang lens. Napagtanto nila na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pag-iibigan. Minsan, ang pinakamatibay na bono ay nasa loob ng pagkakaibigan na kanilang tinatangi.